Hello. So, nagising ako at exactly 1:15 in the morning. So, nakita ko yung napanood ko dito sa TikTok yung public apology ni Narendon Labrador at ni Rose Martan and yung asawa niya, hindi ko matandaan. Kasi kagigising ko lang. So, nag-public apology. Pero para sa akin, kasi parang sila, i-declare na persona non grata sa Coron, Palawan. Pero sa akin naman ay, siguro lesson learned yun sa kanila at sa lahat ng mga TikTok creator na dapat ang pagsasalita po natin ay nasa tamang ayos. Na dapat iwasan natin makasakit ang damdamin ng bawat isa. Kasi ang dapat nating i-treasure sa buong buhay natin, yung damdamin ng bawat isa. Sabi nga niyan, be sensitive to others. Maging sensitibo tayo sa iba. Kung kahit na sobrang galit natin, sobrang inis natin sa isang tao, sobrang inis natin sa isang bagay. So, wag iwasan natin magpadala sa galit, sa temper sa sarili natin. Kasi, ito ay sumasalamin ng pagkatao natin na hindi tayo magandang huwaran sa bawat nakakakita sa atin, lalo na sa mga mata ng mga kabataan, sa mga mata ng makabagong tubong henerasyon. Hindi tayo nagiging magandang ehemplo. So, yung public apology naman ay okay yun. Pero sabi nga yan, what but the damage is done. Nagawa na yung danyos. Paano naman maibabalik po yung tawag dito, yung kredibilidad ng empleyado. So kasi yung empleyado po ay nag-public apology lang naman din. Nakita ko din sa kanyang naka-script, nakasulat po kung ano yung sinasabi. Kasi sabi nga empleyado, babasahin ko pa ba tong pangalan ko? Parang diniktahan niya na diniktahan yung si ma'am, yung taga-munisipyo ng Coron, diniktahan nila. So, mali po yun. Dapat kasi ang pagpapa-public apology o paghingi ng dispensa ng bawat tao ay, sabi ko nga doon sa uno kong sinabi, ito ay para sa akin, ito ay ito ay kuro-kuro ko lamang, suggestion ba, na dapat you can talk, sabi nga, heart to heart na tinatawag, kausapin mo sa puso para magkaliwanagan at magkaroon ng closure o end yung mga issue. Kaya naging mali talaga yung moves nila, yung kanilang gawa, yung kilos nila ay naging mali. Ang pananalita ay isa sa pinakamatalas na sandata upang makasakit, not in physical but emotionally. Ito ay isa sa mga nakakapagpadurog ng isip, ng self-esteem, ng tiwala sa sarili ng isang tao. At nagdadala rin ito ng depression sa isang tao. Kaya, ingat po tayo sa pagsasalita at pagbibitaw ng anumang kataga na lumalabas sa ating bibig para lang mapaayos natin. No, mali po. Akala natin na ayos natin sa pagbibitaw natin ang ating mga masasakit na salita. Hindi po. Lalong lumalaki ang gulo, lumalawak ang punit. Kung halimbawa sa isang papel, lumalawak lalo ang punit ng isang papel. Napupunit natin mismo yung ating sarili, hindi kanino paman, kundi ang ating sarili ang sinira natin. Kung akala natin nilinis na natin yung sarili natin dahil pinatulan natin yung issue, hindi po. Ito po ay lalong sumisira sa ating pagkatao. Yun lamang po
at sana po sa lahat ng mga kapanood, ito ay isang kuro-kuro ko lamang. Gusto ko lang maglabas ng saloobin din dun sa issue, ano po. Kaya dun kay ate, kay Ma'am Jo. So ma'am, sana sa pagdaan ng bawat segundo, ng bawat minuto, ng bawat araw, ng bawat linggo, ng buwan, ng taon, sana ay humilom din po ang iyong sugat sa iyong puso. Yun lang naman po ang hangad ko kay Ma'am Jo, na kay Ma'am Jo sa empleyado ng Coron Palawan, na sana'y maghilom din. Hindi minamadali, ngunit kinakailang maghilom ang bawat sugat na kanyang nakamit sa isyung ito. Salamat po sa inyong lahat and God bless you all. Thank you.